Patay na ang asawa ko habang duguan ng aking mga kamay sa paghahabi para isalba ang aming kumpanya. Nalagutan siya ng hininga sa bisig ng kaniyang kabit. Ngunit sa halip na pakikiramay, isang malutong na sampal at paratang ng pagiging baog ang isinalubong sa akin ng aking biyenan. Itinakwil at nilapastangan ng aking dangal sa harap ng maraming tao. Gaano pa katindi ang sakit na kailangang tiisin ng isang pusong wala ng ititirang luha. Simula na ito ng aking pagbangon mula sa malupit na kahapon. Tanay, kasalanan mo ito. Ang pagiging baog mo ang pumatay sa aking anak. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalas na kampit na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang kanyang hintuturo ay halos pumuwing na sa aking paningin. Hindi ko naramdaman ang sakit ng kanyang sampal sa aking pisngi dahil mas matindi ang hapdi ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa harap ng mga doktor, nurse at mga estranghero, ang aking dangal ay tila isang basahang tinapaktapakan sa putikan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin sa sarili kong mga kamay. Doon ko napansin ang mga bakas ng kulay asul at pulang tina na kumapit na sa aking balat. Ang aking mga daliri ay magaslaw, may mga sariwang sugat at paltos dahil sa 3 araw at 3 gabing walang tigil na paghahabi sa aming paggawaan. Ginawa ko ang lahat, tiniis ko ang gutom at puyat para lamang matapos ang pinakamalaking order na magliligtas sana sa aming kumpanya mula sa pagkalugi. Akala ko, sa aking pagtakbo rito sa ospital, isang yakap ng pasasalamat o kahit man lang isang sulyap ng pagkilala ang tatanggapin ko mula sa aking pamilya. Ngunit ang bumungad sa akin ay ang malamig na katawan ni Alejandro na wala ng buhay. At ang mas masakit, hindi siya namatay sa pagtatrabaho. Namatay siya sa loob ng isang silid sa motel, sa gitna ng pakikipagtalik sa kaniyang sekretaryang si Sienna. Tumingin ako kay Sienna na nakatayo sa likuran ni Doña Consolacion. Nakasuot siya ng isang manipis na blusa na halatang nagmamadaling isinuot. Ang kaniyang mga mata ay mapula dahil sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay nakita ko ang isang mapanuyang ngiti. Siya ang babaeng pinaglaanan ni Alejandro ng panahon habang ako ay nagpapakuba sa pagtatrabaho. Siya ang tinustusan ng aking asawa gamit ang perang pinaghirapan ko sa ilalim ng init ng paggawaan. Huwag kang tumingin sa kanya ng ganyan, Florencia. Muling singhal ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay lalong naging garalgal sa puot. Si Sienna ang nagbigay sa anak ko ng ligaya na ipinagkait mo. Dahil sa kapabayaan mo bilang asawa, dahil sa pagiging tuyot ng iyong sinapupunan, napilitan si Alejandro na maghanap ng kalinga sa iba, hanggang sa bumigay ang kaniyang puso dahil sa stress na idinudulot mo. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ako ang nagbayad ng lahat ng utang nila. Na ako ang bumuhay sa kanila sa loob ng 5 taon. Pero ang aking dila ay tila na paralisa. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malakas na tibok ng aking sariling puso na tila unti-unting nadudurog sa loob ng aking dibdib. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga puting dingding ng ospital ay tila lumiliit at sumasakal sa akin. Ang amoy ng gamot at kamatayan ay humalo sa amoy ng kemikal sa aking mga kamay. Lumilikha ng isang nakakasulasok na lasa sa aking bibig. Napakapit ako sa sandalan ng upuan. Ang aking mga tuhod ay nangangatog at tila anumang sandali ay bibigay na. Pumirma ka rito, utos ni Doña Consolacion habang isinusungaw sa aking harap ang isang dokumento. Ito ay pagpapatunay na ang pagkamatay ni Alejandro ay sanhi ng labis na pagtatrabaho dahil sa pangangailangang pinansyal ng inyong tahanan. Ayokong madungisan ang pangalan ng aming pamilya
dahil sa kanyang pagpanaw sa ganoong paraan. Gagawin mo ito kung may natitira ka pang hiya sa amin. Tumingin ako sa dokumento. Pagkatapos ay sa mukha ng aking biyenan. Ang babaeng itinuring kong sariling ina ay handang baluktutin ang katotohanan at isisi sa akin ang lahat para lamang sa kanilang reputasyon. Habang ang aking asawa ay nakahiga sa loob ng malamig na morgue, ang tanging iniisip nila ay kung paano ako gagamitin bilang panakipbutas sa kanilang kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon ako para sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikang bumalot sa akin ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa. Ang lahat ng aking sakripisyo ay itinapon lamang sa basurahan. Ang bawat patak ng aking pawis at dugo ay itinuring nilang walang kwenta. Tumalikod ako nang hindi pumipirma, habang ang boses ni Doña Consolacion ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Tinatawag akong walang utang na loob at walang silbi. Naglakad ako palabas ng ospital nang walang patutunguhan. Ang aking mga paa ay tila kusa ng humahakbang palayo sa impyernong iyon. Bakit ang taong nagbigay ng lahat ang siya pang nawalan ng lahat sa huli? Hanggang kailan dapat manatiling tahimik ang isang pusong ilang ulit ng pinagtaksilan? Huwag kang magpapakita sa mga bisita. Nakakahiya ang hitsura mo, Florencia. Baka isipin nila ay pinapabayaan ka namin, gayong ikaw naman itong walang ginawa, kundi bigyan kami ng sakit ng ulo. Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang mansyon, habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa unang gabi ng lamay ni Alejandro. Ako ay nakakulong sa madilim na sulok ng kusina. Ang aking mga kamay na hanggang ngayon ay mahapdi pa rin mula sa pagtatrabaho sa paggawan ay kasalukuyang nakalubog sa isang planggana ng malamig na tubig at sabon. Inutusan nila akong linisin ang lahat ng mga kagamitang pilak na gagamitin para sa mga bisitang importante. Mga taong kailangang makita na ang pamilya ay nananatiling matatag sa kabila ng trahedya. Ramdam ko ang bawat kirot sa aking mga sugat habang hinihiklas ko ang mga mantsa sa kutsara at tinidor. Bawat kuskus ko ay tila paalala ng aking katayuan sa bahay na ito. Isang manugang na itinuring na katulong, isang asawa na itinuring na pasanin, at ngayon, isang byuda na itinuturing na sumpa. Narito ang iyong pagkain. Huwag kang mag-aksaya. Mahirap ang buhay ngayon dahil wala na ang nag-iisang haligi ng tahanang ito. Wika ni Doña Consolacion, sabay lapag ng isang pinggan sa lamesang kahoy. Tumingin ako sa pinggan. Ang nakalagay doon ay ang mga tirang bahagi ng manok na hindi na isama sa serving para sa mga bisita sa labas. Mga balat at buto na halos wala ng laman. Ang aking sikmura ay kumalam. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagbaliktad ng aking kalooban. Ang labis na kawalang katarungan ay tila isang malaking bukol sa aking lalamunan na hindi ko malunok-lunok. Bakit niyo po ako ginaganito, Mama? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay halos pabulong na dahil sa pagod. 5 taon akong nagsilbi sa inyo. Ako ang bumuhay sa inyo nang magkasakit si Alejandro at malugi ang kumpanya. Hindi ba sapat ang lahat ng iyon para tratuhin niyo ako bilang tao? Tumigil si Doña Consolacion sa paglalakad at lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunwari. Utang na loob, Florencia. Huwag mong isumbat sa akin ang mga bagay na tungkulin mo naman talaga. Kami ang kumuha sa iyo mula sa kahirapan. Kami ang nagbigay sa iyo ng apelyidong ito na kailanman ay hindi mo mapapantayan. Ang pagtatrabaho mo ay maliit na kabayaran lamang para sa pagkakamali mong hindi magbigay ng tagapagmana sa pamilyang ito. At ngayon, dahil sa iyo, pumanaw ang aking anak na punong-puno ng sama ng loob. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng mahigpit. Dito ka lang sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi.
ayokong makita ng mga tao ang iyong laging mukhang biktima. Isipin mo na lang na ito ay para sa iyong kaligtasan. Pagkaalis niya, narinig ko ang tunog ng susi na pumihit sa labas ng pinto. Ikinulong nila ako. Ang kwartong ito, na dati ay tahanan namin ni Alejandro, ay naging isang malamig na rehas na ginto. Mula sa maliit na siwang ng pinto, naririnig ko ang tawanan at bulungan ng mga bisita sa labas. Naririnig ko ang boses ni Sienna na tila ba siya ang tunay na asawa na tinatanggap ang pakikiramay ng mga tao sa gitna ng bulwagan. Gusto kong umiyak, pero tila natuyo na ang aking mga luha. Naupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang suot kong kwintas. Ang tanging alaala mula sa aking yumaong ama. Isang maliit na piraso ng sinulid na hinabin niya bago siya pumanaw. Sa gitna ng dilim, ito lamang ang nagbibigay sa akin ng kaunting init. Habang lumalalim ang gabi, narinig ko ang mahihinang yabag ng sapatos sa pasilyo. Hindi ito yabag ng katulong. Ito ay tunog ng mamahaling stiletos. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Sienna na dumaan. May bitbit siyang isang folder na kulay kape. Ang kanyang kilos ay puno ng pag-iingat, tila isang magnanakaw sa sarili nilang bahay. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Doña Consolacion at kumatok ng mahina. Nang bumukas ang pinto, narinig ko ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Narito na ang mga papeles, tita. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin para mailipat ang titulo ng pagawaan. Kailangan na lang natin ang pirma ng hangal na babaeng iyon sa kwarto. Wika ni Sienna, ang kaniyang boses ay puno ng katusuhan. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Doña Consolacion na may kasamang malupit na tawa. Sa lagay niya ngayon, kahit kamatayan niya ay pipirmahan niya basta't sabihin kong iyon ang magpapalaya sa kanya sa kasalanang ibinibintang ko. Bukas na bukas din, mawawala na sa kanya ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang ama. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang paggawaan ng tela, ang huling alaala ng aking ama, ang tanging pangarap na itinayo niya mula sa wala, ay balak nilang agawin sa akin sa gitna ng aking pagluluksa. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ano ang gagawin ko kung ang mismong mga taong dapat ay pamilya ko ang siyang nagnanakaw sa aking kinabukasan? Kaya ko bang iligtas ang aking dangal bago nila ako tuluyang ibaon sa limot? Pirmahan mo na ito, Florencia. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap ng kaluluwa ng aking anak. Ang boses ni Doña Consolacion ay pumasok sa aking silid, kasabay ng sikat ng araw na tila hindi man lang nagdadala ng pag-asa. Pumasok siya bitbit ang isang baso ng gatas at ang kapikulay na folder na nakita ko kagabi. Sa pagkakataong ito, ang kaniyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Isang klase ng awa na mas nakakasulasok kaysa sa kaniyang mga mura. Naupo siya sa tabi ko sa kama at hinawakan ang aking kamay. Ang kaniyang mga daliri na pinalamutian ng malalaking hiyas ay tila mga malamig na galamay na bumabalot sa aking nangangatog na balat. Alam kong pagod ka na, anak. Alam kong mabigat ang iyong kalooban dahil sa mga utang na naiwan ni Alejandro, dahil sa pagtatangkang isalba ang inyong pamumuhay. Ang mga papel na ito ay para sa insurance at para sa pag-aayos ng mga gastusin sa libing. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala na ang lahat ng habol ng mga pinagkakautangan sa atin. Magiging tahimik na ang hantungan ng iyong asawa. Tumingin ako sa mga papel. Ang aking paningin ay malabo pa dahil sa kakulangan ng tulog at walang tigil na pag-iyak. Ang mga letra sa dokumento ay tila mga langgam na nagkakagulo sa aking paningin. Insurance po ba talaga ito, Mama? Bakit tila napakaraming pahina? Isang mabilis na inis ang dumaan sa mga mata ni Doña Consolacion, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapait na ngiti. Nag-aalinlangan ka ba sa akin, Florencia? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo,
Ang tanging iniisip ko lang ay ang kapakanan mo at ang dangal ni Alejandro. Gusto mo bang mamatay siyang kilala bilang isang lalaking baog na baon pa sa utang? Pirmahan mo na ito at ako na ang bahalang maglinis ng lahat ng kalat. Ginamit niya ang kanyang pinakamabisang sandata, ang aking utang na loob at ang aking pagmamahal sa alaala ng aking asawa. Sa bawat salita niya, pinaramdam niya sa akin na ako ay isang pabigat, na ang tanging paraan para makabawi ako ay ang sumunod sa kanyang gusto. Kinuha ko ang bolpen mula sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato. Habang inilalapit ko ang dulo ng bolpen sa puting papel, ang imahe ng aking ama ay biglang sumagi sa aking isipan. Naalala ko ang kaniyang mga kamay na puno ng kalyo habang itinuturo sa akin ang bawat hibla ng tela sa aming lumang pagawaan. Ang lupang ito, Flor, ay ang iyong kaluluwa. Madalas niyang sabihin noon. Ano pa ang hinihintay mo? Muling pagpilit ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawalan ng pasensya. Gawin mo ito para kay Alejandro. Gawin mo ito para sa katahimikan nating lahat. Sa gitna ng aking kalituhan at matinding pagod, iginuhit ko ang aking lagda sa bawat linyang itinuturo niya. Bawat kuskos ng bolpen sa papel ay tila isang saksak sa aking sariling dibdib. Ngunit wala na akong lakas na magtanong pa. Nang matapos ang huling pahina, mabilis na kinuha ni Doña Consolacion ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Tila isang kayamanang matagal na niyang hinintay. Hindi na siya nag-abala pang magpaalam. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng silid. Mula sa pasilyo, narinig ko ang kaniyang malakas na pagtawag kay Sienna. Sienna, ihanda mo ang sasakyan. Tapos na ang lahat. Doon lamang ako natauhan. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking likuran. Pinilit kong tumayo at lumapit sa bintana na nakaharap sa labas ng mansyon. Nakita ko silang dalawa ni Sienna sa tapat ng sasakyan, nagtatawanan at nagyakap pa habang hawak ang folder. Ang kagalakan sa kanilang mga muka ay hindi kagalakan ng mga taong nagluluksa. Ito ay kagalakan ng mga taong nagtagumpay sa isang pagnanakaw. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso nang makita ko ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa folder ni Sienna. Isa itong kopya ng titulo ng lupa, ang titulo ng paggawaan ng aking ama. Ngunit sa halip na pangalan ko, nakita ko ang pangalan ni Sienna na nakasulat bilang bagong may-ari sa ilalim ng isang deed of donation. Ninakaw nila ang lahat. Ang huling alaala ng aking ama, ang aking tanging pag-asa, at ang aking kinabukasan ay ibinigay ko sa kanila gamit ang sarili kong mga kamay. Ang aking tuhod ay tuluyang bumigay at napaupo ako sa sahig, habang ang tunog ng paalis na sasakyan ay tila isang humahagibis na tawa na nag-iiwan sa akin sa gitna ng kawalan. Bakit ang pagtitiwala ay laging sinusuklian ng pagtataksil? Paano ko mababawi ang isang bagay na kusa ko nang ibinigay dahil sa mabulaklak na salita ng isang kaaway? Wala ka ng karapatang manatili sa bubong na ito, Florencia. Ngayong wala na ang anak ko, ikaw ay isa na lamang estrangherong nagdala ng sumpa sa aming pamilya. Umalis ka bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin ka palabas. Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion ay tila mas matalim pa kaysa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng gabing iyon. Hindi pa man natatapos ang huling gabi ng lamay ni Alejandro, ang aking mga gamit ay walang awang itinapon sa labas ng mansyon. Isang lumang maleta na sira ang zipper at isang plastik na bag na naglalaman ng aking ilang pirasong damit ang nakahandusay na sa basang damuhan. Tumayo ako sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon, basang-basa ng ulan na tila nakikiramay sa aking kalagayan. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang maliit na balutan, ang tanging bagay na naisalba ko bago nila ako tuluyang itulak palabas.
Ito ang huling piraso ng telang hinabi ng aking ama na may mga hibla ng ginto at pilak, ang tanging yaman na hindi ko kailanman ipagpapalit sa kahit anong halaga. Sa gilid ni Doña Consolacion, nakatayo si Siena. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida at may hawak na baso ng alak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkadiri at tagumpay. Huwag mo nang subukang bumalik dito, Flor. Ang pagawaan, ang bahay na ito, at ang lahat ng alaala ni Alejandro ay sa akin na. Ikaw? Ikaw ay isang basura na dapat nang itapon sa tamang lugar. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang nagtapos sa aming pag-uusap. Ang tunog na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking dating buhay. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malakas na ulan, habang ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang lamig ay unti-unting tumatagos hanggang sa aking mga buto, ngunit wala itong kapantay sa lamig na nararamdaman ko sa loob ng aking puso. Binuhat ko ang aking maleta, ngunit dahil sa bigat nito at sa dulas ng lupa, ilang beses akong nadapa. Ang aking mga tuhod ay nagsimulang mamula at magsugat dahil sa pagkakasubsob sa magaspang na kalsada. Pinilit kong tumayo. Pinilit kong humakbang palayo sa mansyong naging kulungan ko sa loob ng 5 taon. Bawat hakbang ko ay tila isang pakikibaka sa aking sariling katawan na unti-unti nang bumibigay. Naglakad ako sa gilid ng kalsada. Walang tsinelas, walang payong. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Ang mga ilaw mula sa mga bahay na aking nadadaanan ay tila mga munting bituin na napakalayo at hindi ko maabot. Naririnig ko ang tahol ng mga aso sa paligid na tila ba tinutukso ang aking pagiging sawimpalad. Huminto ako sa ilalim ng isang puno ng nara, sinusubukang kumuha ng kahit kaunting proteksyon mula sa ulan. Ngunit ang bawat bugso ng hangin ay tila isang hagupit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking nawala. Nawala ang aking asawa, nawala ang aking dangal, at higit sa lahat, nawala ang huling alaala ng aking ama dahil sa sarili kong katangahan. Naramdaman ko ang matinding panghihina. Ang aking sikmura ay kumukutitap sa gutom at ang aking ulo ay tila binibiyak sa sobrang sakit. Napaupo ako sa tabi ng kalsada. Isinandal ang aking likod sa basang semento ng poste ng ilaw. Niyakap ko ang balutan ng telang gawa ng aking ama. Idinikit ito sa aking pisngi habang ang aking mga labi ay nanginginig sa lamig. Patawad, Itay. Bulong ko sa gitna ng katahimikan ng gabi. Patawad dahil hindi ko naingatan ang iyong pinaghirapan. Patawad dahil masyado akong naniwala sa mga taong walang puso. Ang aking mga mata ay unti-unti nang pumipikit. Nararamdaman ko ang pagbigat ng aking diwa. Tila ba ang dilim ay unti-unting lumalamon sa akin. Sa gitna ng aking huling malay, narinig ko ang ugong ng isang makina. Isang matinding liwanag mula sa headlights ng isang sasakyan ang tumama sa aking muka. Dahilan upang mapapikit ako ng mariin. Naririnig ko ang pagpreno ng sasakyan sa aking tapat. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kinaroroonan ko. Isang anino ang humarang sa liwanag at naramdaman ko ang isang malapad na payong na tumakip sa akin mula sa ulan. Isang mainit na kamay ang humawak sa aking balikat. Isang haplos na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang haplos ng tunay na pagmamalasakit. Miss, ayos ka lang ba? Huwag kang matulog. Narito na ako. Sino ang taong ito na handang huminto sa gitna ng unos para sa isang taong tulad ko? Ito na ba ang katapusan ng aking paghihirap? O isa na namang panibagong pagsubok na kailangan kong harapin? Hindi ikaw ang may sala, Flor. Sa loob ng 5 taon,
Naniwala ka sa isang malaking kasinungalingan na unti-unting pumatay sa iyong pagkatao. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang kaaway. Ito ay malumanay, baritono, at puno ng awtoridad. Nang idilat ko ang aking mga mata, hindi ang madilim na kalsada at bumubuhos na ulan ang bumungad sa akin. Sa halip, nasa loob ako ng isang malinis at puting silid. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa bango ng bagong luyang tsa na nakapatong sa gilid ng aking higaan. Ang kumot na nakabalot sa akin ay makapal at mainit, isang kabaligtaran sa lamig na muntik nang kumuha sa aking buhay sa labas ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng salamin at may maayos na gupit ng buhok ang nakatayo sa paanan ng aking kama. Siya si Leandro. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang asul na folder. Hindi ang folder ng pagnanakaw na bitbit ni Doña Consolacion, kundi isang folder na naglalaman ng mga sagot sa aking mga katanungan. Sino ho kayo? Bakit niyo ako tinulungan? Mahina kong tanong. Ang aking lalamunan ay mahapdi pa rin at ang bawat salita ay tila isang pagsisikap. Ako si Leandro, isang abogado. Nakita kitang wala ng malay sa tabi ng kalsada kagabi. Dinala kita rito sa klinika ng aking kaibigan para masigurong maayos ang kalagayan mo. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit habang sinusuri ka ng mga doktor, may mga bagay silang natuklasan na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Flor, isinagawa namin ang lahat ng pagsusuri sa iyong katawan habang ikaw ay natutulog. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Sanay na ako sa mga masasamang balita. Inasahan ko na sasabihin niyang may malubha akong sakit o sadyang mahina na ang aking katawan. Yumuko ako at tumingin sa aking mga kamay na may mga benda na ngayon. Alam ko na po ang sasabihin niyo. Baog ako. Iyon naman ang dahilan kung bakit ako itinapon ng pamilya ko, di ba? Isang sumpa sa sinapupunan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Leandro bago niya iniabot sa akin ang isang piraso ng papel mula sa folder. Iyan ang resulta ng iyong fertility test, Flor. Basahin mo. Sa panginginig ng aking kamay, kinuha ko ang papel. Hindi ako isang doktor, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay malinaw. Normal. Healthy. No signs of infertility. Ang aking mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat linya. Paulit-ulit ko itong binasa, tila ba naghahanap ng pagkakamali, ngunit ang resulta ay nananatiling pareho. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Ang aking boses ay nag-uumpisa nang manginig sa halong gulat at takot. Ibig sabihin, wala kang anumang problema. May kakayahan kang magdalang tao, Flor. Ikaw ay isang malusog na babae. Seryosong sagot ni Leandro. Lumapit pa siya at inilabas ang isa pang dokumento. Isang lumang medical record na may pangalan ni Alejandro. Ito ang nakuha naming record mula sa lumang ospital kung saan nagpa-check up si Alejandro 8 taon na ang nakalilipas bago pa man kayo ikasal. Si Alejandro ang may kondisyon. Siya ay may congenital infertility. Mula pa noong bata siya, alam na ng kanyang pamilya na hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion, ang bawat sampal na tinanggap ko dahil sa kasalanan ng aking sinapupunan, at ang 5 taon ng aking pagpapakumbaba ay biglang naglaro sa aking isipan. Alam nila. Alam ni Doña Consolacion na ang anak niya ang may problema. Ngunit pinili nilang gawin akong panakipbutas. Ginawa nilang impyerno ang buhay ko para lamang hindi madungisan ang imahe ng kanilang perpektong anak. At si Sienna? Halos mapatid ang aking hininga sa tanong na yon. Sabi niya, buntis siya. Sabi ni Doña Consolacion, anak iyon ni Alejandro. Ngumiti ng mapait si Leandro. Kung baog si Alejandro, imposible na siya ang ama ng dinadala ni Sienna. Isang malaking dula-dulaan ang lahat ng ito, Flor. Ginamit kanila, kinandado sa isang kasinungalingan,
At ngayong nakuha na nila ang gusto nila, ang iyong paggawaan, itinapon ka nila na parang basura. Naramdaman ko ang isang matinding init na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ito lagnat, kundi isang naglalagablab na galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ang sakit ng ulan at ang hapdi ng aking mga sugat ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naalala ko ang bawat luha na inubos ko sa harap ng altar, humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa pagiging kulang ko bilang asawa. Ang lahat ng yon ay dahil sa kanilang kasakiman. Hinawakan ko ng mahigpit ang puting kumot. Ang aking mga kuko ay tila ibig bumaon sa tela. Pinaniwala nila ako na wala akong kwenta. Pinaniwala nila ako na kasalanan ko ang lahat. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit, Flor. Wika ni Leandro. Ang kaniyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng aking bumubugsong damdamin. Ngayong alam mo na ang katotohanan, anong balak mong gawin? Mananatili ka na lang bang biktima o gagamitin mo ang liwanag na ito para bawin ang lahat ng ninakaw sa iyo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng araw ay unti-unti nang sumisilip sa abot tanaw. Ang Florencia na laging nakayuko at laging humihingi ng paumanhin ay namatay na sa kalsada kagabi. Ang Florencia na nakaupo sa higaang ito ay mayroon ng bagong layunin. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngingiting hindi kailanman nakita ni Alejandro o ni Doña Consolacion. Abogado Leandro, kailangan ko ang tulong niyo. Hindi lang para bumangon, kundi para iparanas sa kanila ang bawat sentimo ng sakit na idinulot nila sa akin. Paano magsisimula ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang katotohanan? Sapat na ba ang galit para buwagin ang isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Hindi mo sila kailangang tapatan ng dahas, Flor. Sapat na ang katotohanan at ang sarili nilang kasakiman para gumuho ang kanilang kuta. Ang mga salita ni Leandro ay tila isang malamig na tubig na nagpapakalma sa naglalagablab kong damdamin. Kasalukuyan kaming nasa loob ng kanyang opisina. Isang silid na puno ng matatayog na salansan ng mga libro at mga papeles na tila mga bantay ng hustisya. Sa aking harapan ay nakalatag ang mga dokumentong nakuha ni Leandro, mga ebidensya ng pandaraya ni na Doña Consolacion at Siena. Dahan-dahan kong hinaplos ang maliit na balutan ng telang ginto na gawa ng aking ama. Ito ang tanging bagay na naiwan sa akin. Ang tanging saksi sa lahat ng aking paghihirap. Sa bawat haplos ko sa magaspang ngunit marangal na hibla ng tela, nararamdaman ko ang tibok ng puso ng aking ama. Nakikita ko ang kaniyang mukhang puno ng pag-asa, malayo sa mapang-aping mukha ng mga taong umabuso sa akin. Ang kabalintunaan ay masakit. Ang telang ito, na simbolo ng pag-ibig, ay naging mitya ng kanilang pagnanakaw. Sino ang ama ng bata? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag na, malayo sa nanginginig na tinig ng babaeng itinapon sa ulan. Ibinaba ni Leandro ang kaniyang salamin at tumingin sa akin ng diretso. Si Dante, ang manager ng inyong paggawaan ng tina. Ayon sa aking investigasyon, matagal na silang may relasyon ni Siena. Bago pa man pumasok ang babaeng iyon sa kumpanya nyo bilang sekretarya ni Alejandro, ginamit nila ang iyong asawa, Flor. Ginamit nila ang kaniyang kahinaan at ang desperasyon ni Doña Consolacion na magkaroon ng apo para makapasok sa inyong pamilya at unti-unting limasin ang inyong ari-arian. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Hindi ko naramdaman ang sakit ng laman, kundi ang sakit ng isang kaluluwang ilang ulit na pinagtaksilan. Naalala ko kung paano ako utos-utusan ni Dante sa paggawaan, kung paano niya ako tiningnan ng may halong pangungutya habang ako ay nagpapakahirap sa ilalim ng init ng mga makina. Lahat sila ay magkakasabwat. Lahat sila ay pinanood akong dumanas ng impyerno habang sila ay nagdiriwang sa likod ng aking likuran.
ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa akin. Bulong ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Wala na iyon. Ang bawat sentimo na ginastos nila para sa akin ay nabayaran ko na ng sarili kong dugo at pawis. Sa katunayan, sila ang may utang sa akin. Utang nila sa akin ang 5 taon ng aking buhay na ninakaw nila. Tama ka, Flor, tugon ni Leandro. Inilapit niya sa akin ang isang mapa ng isang lupain sa probinsya. May isa pang bagay na hindi nila alam. Ang iyong ama ay may iniwang property sa Laguna na matagal nang naka-freeze dahil sa isang legal na usapin sa hangganan. Dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana at sa tulong ko bilang iyong abogado, maaari nating i-claim ang lupang ito. Ito ay isang prime property na ngayon ay target ng gobyerno para sa isang malaking proyekto. Ang compensation na makukuha mo rito ay sapat na para magsimula ka muli. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana ng opisina ni Leandro. Mula rito ay nakikita ko ang mga gusali ng lungsod na tila mga higanteng nagmamasid. Ang galit ay tila isang bagong hibla na hinahabi sa aking pagkatao. Matibay, matalim, at hindi napapatid. Hindi na ako ang Florencia na laging humihingi ng paumanhin sa kaniyang pag-iral. Gusto ko silang makitang bumagsak, Leandro. Wika ko nang hindi lumingon. Gusto kong makita ang sandali na mapagtanto ni Doña Consolacion na ang hiyas na kaniyang itinapon ay ang siyang wawasak sa kaniyang korona. Pero hindi ko gagawin ang lahat ng ito bilang si Florencia. Patay na ang babaeng yon. Kinuha ko ang isang gunting mula sa lamesa ni Leandro. Sa harap ng salamin, hinawakan ko ang aking mahabang buhok. Ang buhok na madalas haplusin ni Alejandro habang nagsisinungaling siya sa akin. Sa isang mabilis at determinadong kilos, ginupit ko ito hanggang sa balikat. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga tanikala na unti-unting nakakalag. Mula ngayon, tatawagin mo akong Madam F. Wika ko habang nakatingin sa aking bagong refleksyon. Ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi punong-puno ng apoy ng determinasyon. Gagamitin natin ang kanilang long-term laban sa kanila. Hahayaan nating isipin nila na nanalo na sila habang dahan-dahan nating inihahanda ang bitag na maglilibing sa kanila sa sarili nilang kahihiyan. Handa ka na ba sa mahabang laban na ito? Tanong ni Leandro, may halong paghanga sa kaniyang tinig. Humarap ako sa kanya, tanga ng huling piraso ng telang ginto. Ang paghihiganti ay tila isang masalimuot na disenyo ng tela, Leandro. Kailangan ng pasensya, kailangan ng tamang tiyempo, at kailangan ng bawat hibla ng katotohanan para mabuo ang isang obra maestra ng katarungan. Simulan na natin ang paghahabi. Hanggang kailan huhubog ang galit sa isang pusong pilit pinatay ng mga mahal sa buhay? Kaya ba ng isang babaeng galing sa putikan na hilahin pababa ang mga mapagmataas na nasa pedestal? Ang ritmo ng pag-umpog ng kahoy na panghabi ay tila isang tibok ng pusong muling nabuhay sa loob ng isang maliit na dampa sa Laguna. Hindi na ito ang ingay ng isang pagawaang puno ng kemikal at pait, kundi ang tunog ng bawat hibla ng pangarap na muling pinagdidikit. Sa loob ng 5 buwan, ang lupang iniwan ng aking ama ay naging kanlungan ko at ng ilang mga kababaihang tulad ko ay nakaranas din ng hagupit ng tadhana. Sa gitna ng silid, nakatayo si Aling Rosa, ang matandang trabahador na noon ay pilit na pinaalis ni Siena sa aming dating pagawaan. Ang kaniyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay kumikislap sa tuwa habang tinitingnan ang telang aming nabubuo. Flor, ang telang ito ang disenyo ng iyong ama na kailanman ay hindi nagawa dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayong hawak mo na ang kaniyang mga guhit, tila babuhay na muli ang kaniyang alaala sa bawat hibla nito. Huminga ako ng malalim at hinaplos ang telang kulay ginto at pilak
na may halong asul ng langit. Hindi na ako si Flor Aling Rosa. Si Flor ay namatay na sa ulan. Ngayon, ang bawat disenyong ilalabas natin ay magdadala ng pangalang Madam F. Ang telang ito ay hindi lang basta tela. Ito ay simbolo ng ating dangal. Sa tulong ni Leandro, ang aming maliit na produksyon ay hindi dumaan sa mga ordinaryong palengke. Ginamit niya ang kaniyang mga koneksyon sa mataas na lipunan para ipakilala ang Madam F. Fabrics bilang isang eksklusibong tatak ng mga telang gawa sa kamay at may halong tunay na pilak. Ang mga mayayaman na laging naghahanap ng bago at kakaiba ay agad na nahumaling sa misteryong pumabalot sa aking pagkatao. Walang nakakaalam kung sino si Madam F. Dahil sa tuwing may pagtitipon, tanging ang aking mga likha lamang ang nakikita. Habang ako ay nananatili sa anino, ang aking mga kamay ay hindi na rumesreha sa dugo, ngunit ang mga kalyo ay nanatili doon. Isang paalala na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang iglap. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang espesyal na order, pumasok si Leandro sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng mga balita sa mundo ng negosyo. Flor o Madam F, tingnan mo ito. Wika niya sabay pakita ng isang artikulo. Ang kumpanya ng tela ng mga konsolasyon ay unti-unti nang bumabagsak. Dahil sa maling pamamahala ni Sienna at ang pagkawala ng mga mahuhusay na trabahador, ang kanilang mga produkto ay ibinabalik ng mga kliyente dahil sa mababang kalidad. Ngayon, balita ko ay naghahanap sila ng isang bagong supplier na magliligtas sa kanila mula sa isang malaking kontrata sa labas ng bansa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang bitag ay dahan-dahan nang nabubuo ng hindi nila namamalayan. Gusto nilang magsalba ng kanilang pangalan gamit ang gawa ng iba? Ibigay natin sa kanila ang pagkakataon, Leandro. Makipag-ugnayan ka sa kanilang broker. Sabihin mong ang Madam F. Fabrics ay handang mag-supply ng tela, ngunit sa isang kondisyon. Kailangang ang mismong may-ari ng kumpanya ang makikipag-usap sa ating kinatawan. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Leandro na may halong pag-aalala. Maaring makilala ka nila. Tumingin ako sa salamin. Ang aking buhok ay maikli na at nakastyle ng elegante. Ang aking pananamit ay puno ng kumpiyansa, malayo sa lumang duster na dati kong suot. Higit sa lahat, ang ningning sa aking mga mata ay hindi na ningning ng isang biktima. Hayaan mo silang tumingin, Leandro. Ang makikita nila ay ang kanilang kinatatakutan. Isang babaeng hindi na nila kayang tapakan. Gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ng isang aninong sila mismo ang lumikha. Habang papalapit ang araw ng aming pagkikita, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ito kaba, kundi ang excitement ng isang mangangaso na nakita na ang kaniyang biktima na papasok sa bitag. Bawat hibla ng tela na aking hinahabi ay tila isang tanikala na dahan-dahang pupuputol sa kanilang hininga sa mundo ng negosyo. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa paggawaan. Isang malaking order ang gustong makuha ng isang kumpanya at ayon sa impormasyon, ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng isang tao na matagal nang may lihim na galit kay Alejandro. Sino ang bagong manlalarong ito na gustong sumali sa aking paghihiganti? Ito ba ay isang kakampi o isa pang kaaway na kailangan kong iwasan? Saan napunta ang pera, Sienna? Bakit wala tayong pambayad sa mga supplier? Halos lahat ng mga cheque natin ay tumatalbog na. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng mansyong dati ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ngayon ay tila binabalot na ng amoy ng pagkabulok. Hindi na ang mabangong insenso ang nananaig, kundi ang amoy ng mga lumang papeles ng utang at ang matapang na alak na iniinom ni Sienna
Sa gitna ng tanghali, ang kanyang dating marangyang kasuotan ay gusot na at ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog dahil sa puyat at bisyo. "Huwag mo akong sigawan, tita. Hindi ko kasalanan kung ang mga trabahador natin ay nagsisilayasan dahil mas malaki ang sahod sa kumpanya ng Madam F na yan." Bulyaw ni Sienna habang padabog na ibinababa ang baso ng alak sa lamesang kristal. Ang malakas na tunog ng pagtama ng baso sa lamesa ay tila isang babala na anumang oras ay magkakabasag-basag na ang kanilang pagsasama. Si Dante ang manager. Tanungin niyo siya kung bakit sira-sira ang mga makina at bakit puro reject ang mga telang inilalabas natin. Sa isang sulok, nakasandal si Dante, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Wala tayong pambili ng mga bagong piyesa dahil ang lahat ng pondo ay ginamit mo sa pagbili ng mga mamahaling bag at alahas para sa apo kuno ni Doña Consolacion. "Huwag mo akong isisi sa iyong kasakiman." Nanlamig ang mukha ni Doña Consolacion. Tumingin siya sa tiyan ni Sienna na ngayon ay malaki na. Para sa kanya, ang batang iyon ang huling pag-asa ng kanilang lahi, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa yumaong si Alejandro. "Tumigil kayong dalawa. Ang kailangan natin ngayon ay ang kontrata sa Europe. Kapag hindi natin na-deliver ang mga tela sa susunod na buwan, hindi lang tayo maghihirap. Makukulong tayo dahil sa panloloko sa gobyerno." Sa gitna ng kanilang pag-aaway, tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mahaba at nakakarinding tunog na tila humihingi ng atensyon. Nanginginig ang kamay ni Doña Consolacion nang sagutin niya ito. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang nakikinig sa kabilang linya. "Oo po. Naiintindihan ko, Madam F. Siya lang ba talaga ang may kakayahang mag-supply ng ganoong karaming tela sa maikling panahon? Sige po, kakausapin namin siya. Maraming salamat." Nang maibaba ang telepono, napaupo si Doña Consolacion sa kanyang mamahaling sofa na tila isang lantang gulay. Ang broker natin, sinabi niyang tanging ang kumpanya lang ni Madam F ang may hawak ng stock ng telang kailangan para sa European contract. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa kanya, tapos na tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sienna. "Madam F, ang misteryosong babaeng yan. Balita ko ay napaka-arogante niya. Hindi siya tumatanggap ng mga kumpanyang may bahid ng eskandalo. Sa tingin niyo ba ay papansinin niya tayo? Kailangan nating lumuhod kung kinakailangan, Sienna." Sigaw ng matanda. Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Ang dangal ng mga konsolasyon ang nakataya rito. Hindi ko hahayaang maging pulubi tayo dahil lang sa iyong kayabangan. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa loob ng mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo ako sa loob ng isang madilim na sasakyan, pinagmamasdan ng bintana ng kanilang bahay mula sa malayo. Hawak ko ang aking tablet, binabasa ang bawat report ng kanilang pagbagsak. Ang bawat sentimong nawawala sa kanila ay parang isang patak ng gamot na nagpapagaling sa aking sugatang puso. "Handa na sila, Madam F." Wika ni Leandro na nasa tabi ko. "Nakatakda na ang meeting bukas sa isang sikat na hotel. Inaasahan nilang makikita ang kinatawan mo, ngunit wala silang ideya na ikaw mismo ang haharap sa kanila." Dahan-dahan kong inayos ang aking suot na itim na blazer. Ang tela nito ay hinabi ko mismo, matibay, elegante at malamig sa balat. Gusto kong marinig ang kanilang mga tinig na nagmamakaawa, Leandro. Gusto kong makita ang mga mata ni Doña Consolacion na punong-puno ng takot sa hinaharap. At higit sa lahat, gusto kong makita si Sienna na pilit itinatago ang kaniyang pagkatalo. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang mensahe ng paparating na bagyo. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing tindi ng isang baha na tatangay sa lahat ng kasinungalingan. "Leandro?" Tawag ko habang nakatingin sa malayo.
Siguraduhin mong ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Dante sa kumpanya ay nakahanda na. Hindi lang natin sila babagsakin sa negosyo. Sisiguraduhin nating ang bawat isa sa kanila ay magkakanya-kanya ng saksak sa likod kapag naramdaman na nila ang hapdi ng pagkatalo. Nakahanda na ang lahat. Madam F. bukas, ang aninong itinapon nila sa ulan ay magbabalik bilang isang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Ang gabi ay tila mas lalong dumilim, ngunit sa loob ko ay may isang liwanag na naglalagablab. Ang bawat hakbang ko patungo sa bukas ay hakbang patungo sa hustisya. Ano ang magiging reaksyon ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang ang taong kailangan niya para maligtas ay ang taong kanyang sinumpa at tinawag na walang kwenta? Handa na ba silang harapin ang katotohanang sila mismo ang naghabi ng sarili nilang bitag? Nandito kami hindi para magmakaawa, kundi para mag-alok ng isang business partnership na hindi mo matatanggihan, Madam F. Ang boses ni Doña Consolacion ay bakas ang pilit na awtoridad, ngunit sa likod ng kaniyang mga salita ay naririnig ko ang panginginig ng isang pusong desperado. Nakaupo ako sa isang malapad na selyang gawa sa pelus sa loob ng isang eksklusibong suite sa hotel. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking likuran, dahilan upang maging anino lamang ang aking mukha para sa kanila. Nakasuot ako ng malapad na sombrero at isang mamahaling sunglasses, habang ang aking mga kamay na dati ay punong-puno ng kalyo ay nababalot ngayon ng manipis at eleganteng lace gloves. Sa aking harapan, nakatayo ang dalawang babaeng nagpabagsak sa akin sa putikan. Si Doña Consolacion ay pilit na itinatago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mamahaling perlas, habang si Sienna ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang kamay ay panandali ang humahaplos sa kanyang malaking tiyan. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pabangong binili niya gamit ang perang ninakaw sa akin, ay nagpapakulo sa aking dugo. Ngunit nanatili akong kalmado. Business partnership? Ulit ko. Ang aking boses ay sadyang ibinaba ko ang tono para maging mas malalim at misteryoso. Balita ko ay malapit na kayong ideklarang bangkarote. Anong klaseng partnership ang maiaalok ng isang kumpanyang unti-unti nang nilalamon ng utang? Namutla si Doña Consolacion. Iyan ay pansamantala lamang. Ang aming kumpanya ay may pangalan, may kasaysayan. Kailangan lang namin ng iyong mga tela para matapos ang aming European contract. Kapag nangyari iyon, magiging triple ang balik ng iyong puhunan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang pangalan ay madaling mabura, lalo na kung ito ay nabahira ng dugo at kasinungalingan. Bakit ko itataya ang aking reputasyon sa mga taong hindi man lang marunong magpahalaga sa sarili nilang mga manggagawa? Madam F. pakiusap. Singit ni Sienna. Ang kaniyang boses ay puno ng peking tamis na dati ay ginamit niya para akitin ang aking asawa. Isipin niyo na lang ang batang ito. Kapag bumagsak ang kumpanya, mawawala ng kinabukasan ng tagapagmana ng pamilya Consolacion. Hindi ba kayo naawa sa isang inosenteng sanggol? Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking puso nang marinig ko ang salitang tagapagmana. Gusto kong tumayo at isampal sa kanya ang katotohanang ang batang yan ay bunga ng pagtataksil at hindi kailanman magiging konsolasyon. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa huling pasabog. Naawa ako. Tipid kong sagot habang dahan-dahang inaalis ang aking gloves. Naawa ako sa bata dahil sa kaniyang mga magulang. Sige, bibigyan ko kayo ng deal. Magsusupply ako ng lahat ng kailangang tela para sa inyong kontrata. Walang bayad sa simula. Nagkatinginan ng dalawa, ang kanilang mga mata ay kuminang sa ganid at tuwa. Talaga po? Maraming salamat, Madam F. Alam kong may mabuti kayong puso. Masayang wika ni Doña Consolacion. Ngunit, pagpapatuloy ko na nagpahinto sa kanilang pagdiriwang. Gusto ko ng isang garantiya.
isang collateral. Isasangla ninyo sa akin ang lahat ng titulo ng inyong mga lupain, kabilang na ang inyong mansyon at ang lupang kinatatayuan ng inyong paggawaan. Kapag hindi ninyo na i-deliver ang mga produkto sa tamang oras o kapag bumaba ang kalidad, ang lahat ng yon ay mapupunta sa akin. Natahimik ang buong silid. Maririnig ang mabigat na paghinga ni Doña Consolacion. Ang tanging tunog sa paligid ay ang mahinang pag-ikot ng aircon na tila sumasabay sa tensyon ng bawat isa. Alam nilang ito ay isang mapanganib na laro, ngunit wala na silang ibang mapupuntahan. Sila ay mga taong nalulunod na handang kumapit kahit sa patalim. Payag kami, mabilis na sagot ni Sienna bago pa makapagsalita ang matanda. Payag kami. Sigurado kaming magtatagumpay ang proyektong ito. Mabuti. Wika ko habang iniaabot ang mga dokumento na inihanda ni Leandro. Pirmahan niyo ito. Ngayon din. Habang yumuyuko si Doña Consolacion para pirmahan ang papel, ang aking kwintas, ang kwintas na gawa sa hinabing sinulid ng aking ama, ay dahan-dahang lumawit mula sa aking leeg. Nakita ko ang paghinto ng kamay ni Doña Consolacion. Tinitigan niya ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at tila may naalala mula sa nakaraan. Ang kwintas na iyan, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Iyan ay katulad ng sa, tumingala siya at sinubukang tingnan ang aking mga mata sa likod ng sunglasses. Nararamdaman ko ang kaniyang titig na tila ba ibig butasin ang aking disguise. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ang aking leeg. Sino ka ba talaga, Madam F? Tanong niya. Ang kaniyang boses ay puno na ngayon ng matinding takot. Humarap ako sa kanya. Dahan-dahang ibinababa ang aking sunglasses hanggang sa makita niya ang talim ng aking mga mata. Ako ang inyong kaligtasan, Doña Consolacion, o ang inyong huling hantungan. Depende sa kung paano niyo lalaruin ang barahang ibinigay ko sa inyo. Ano ang gagawin ni Doña Consolacion kapag ang kaniyang hinala ay unti-unti nang nagiging katotohanan? Kaya ba nilang takasan ang bitag na sila mismo ang pumirma nang dahil sa kanilang kasakiman? Ang kislap ng mga mata ni Sienna ay hindi dahil sa kagalakan para sa kanilang pamilya, kundi dahil sa ningning ng gintong kaniyang nakikita para sa kaniyang sarili lamang. Matapos ang aming pagkikita sa hotel, hindi na siya mapakali. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay tila isang pag-atake sa kapangyarihan ni Doña Consolacion na unti-unti nang naglalaho. Sa loob ng isang madilim na sulok ng kanilang library, narinig ko ang bulungan ni Sienna at Dante sa pamamagitan ng device na itinanim ni Leandro sa folder ng mga papeles. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay tila mga ahas na nagbubulungan sa gitna ng gabi. Dante, kailangang makuha natin ang mga titulo bago pa maisagawa ang formal na turnover kay Madam F. Wika ni Sienna, ang kaniyang boses ay puno ng pagnanasa. Sabi ni Madam F sa akin nang palihim kaming mag-usap sa powder room, mas gusto niyang ako ang maging katuwang niya sa negosyo kaysa sa matandang Konsolasyon. Sabi niya, masyado nang makaluma ang biyenan ko. Kung mapapatunayan ko na ako ang may hawak ng kumpanya, ililipat niya sa pangalan ko ang lahat ng share. Sigurado ka ba riyan, Sienna? Tanong ni Dante, may halong pagdududa. Baka nilalaro lang tayo ng Madam F na yan. Anong laro? Nakita mo naman ang suite niya sa hotel, di ba? Ang mga alahas niya ay kayang bumili ng 10 mansyong gaya nito. Natatakot lang si tita dahil nakita niya ang kwintas ni Florencia sa leeg ni Madam F. Pero imposible yun. Patay na ang babaeng yun sa gutom at ulan. Nagkataon lang siguro na pareho sila ng taste sa mga basurang tela. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sienna. Isang tawang puno ng kawalang galang. Samantala, sa aking opisina sa Laguna, nakaupo ako habang pinagmamasdan ang isang lumang litrato naming mag-ama. Hinahaplos ko ang bawat hibla ng telang ginto
na tila ba ito ay isang talisman na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sienna ay tila mga dagdag na pako sa kaniyang sariling kabaong. Hinayaan ko siyang maniwala na siya ang aking paborito. Ginamit ko ang kaniyang kasakiman para sirain ang kaniyang tiwala sa matandang konsolasyon. Madam F, nakuha na ni Leandro ang lahat ng record ng bangko ni Dante. Wika ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang baso ng mainit na gatas. Ang lalaking iyon ay matagal nang nagnanakaw sa pondo ng kumpanya para sa pansarili niyang luho at para sa mga bisyo ni Sienna. Ngayong gabi, balak nilang buksan ang vault ni Doña Consolacion para kunin ang mga titulo at itakas ito bago pa malaman ng matanda ang totoo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo silang magnakaw, Aling Rosa. Hayaan silang magpatayan para sa mga papel na yon. Ang hindi nila alam, ang bawat pirma na ilalagay nila sa mga bagong dokumento ay magsisilbing bitag na hindi nila kailanman matatatakasan. Habang lumalalim ang gabi, ang tensyon sa mansyon ng mga Konsolasyon ay umabot na sa sukdulan. Narinig ko ang kalansing ng mga susi at ang mahinang pag-ikot ng dial ng vault. Pagkatapos ay isang malakas na singhap mula kay Sienna. Nakuha ko na, Dante. Narito na ang mga titulo. Bulong ni Sienna, ang kaniyang boses ay nanginginig sa tuwa. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, bumukas ang ilaw at bumungad sa kanila si Doña Consolacion na may hawak na baril. Ang kaniyang mukha ay tila isang demonyong nagising mula sa hukay. Anong ginagawa niyo sa aking mga papeles? Mga traidor! Akala niyo ba ay hindi ko alam ang inyong mga balak? Tita, makinig kayo. Susubukan sanang magpaliwanag ni Sienna, ngunit isang malakas na sampal ang itinigil ng matanda sa kaniyang mukha. Wala akong pakialam sa bata sa sinapupunan mo. Ngayong alam ko nang nagnanakaw ka sa akin, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Dante, umalis ka rito bago ko paputukin ang baril na ito sa ulo mo. Narinig ko ang kaguluhan, ang mga sigaw, at ang tunog ng mga nababasag na gamit. Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng mag-away-away para sa mga tiratirang kayamanan. Sa gitna ng dilim, habang nakikinig ako sa kanilang pagkawasak, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Madam F, tawag ni Leandro sa kabilang linya. Nagawa na nila. Sinira na nila ang kanilang sariling ugnayan. Handa na ba ang lahat para sa bukas? Ang araw ng formal na pagpirma ng kontrata at ang iyong opisyal na pagpapakilala? Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakatuon sa malaking salamin sa aking harapan. Handa na ako, Leandro. Bukas, ipakikita natin sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ang katarungan ay nagsimula nang humabi ng sarili nitong kapalaran. Sisiguraduhin nating walang matitira sa kanila, kundi ang abo ng kanilang sariling kasamaan. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang katanungang bumabagabag sa akin. Sapat na ba ang pagbagsak nila para mapawi ang sakit sa aking puso? O mayroon pang isang huling sikreto, ang pamilyang ito, na hindi ko pa natutuklasan? Bago nyo idapo ang inyong mga panulat sa papel na ito, gusto ko munang saksihan ninyo ang huling disenyo na aking inihanda para sa inyong pamilya. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang bulwagan ng hotel, matalim at puno ng kapangyarihan. Nakatayo ako sa harap ng mahabang lamesang natatakpan ng puting tela, habang sa aking likuran ay isang dambuhalang screen na kasalukuyang nakapatay. Sa harap ko, si Doña Consolacion at si Sienna ay tila mga gutom na buwaya, nakahanda ng pirmahan ng kontratang sa tingin nila ay magliligtas sa kanilang dangal. Suot nila ang kanilang pinakamagarang hiyas, pilit na itinatago ang mga pasa at sugat mula sa kanilang pag-aaway kagabi sa ilalim ng makapal na make-up. Ang bango ng kanilang mga pabango ay tila nakikipaglaban sa lamig ng aircon. Ngunit sa aking ilong, ang tanging naamoy ko ay ang lansa
ng kanilang mga kasinungalingan. Ano pa ba ang hinihintay natin, Madam F? Wika ni Doña Consolacion. Ang kaniyang kamay ay nanginginig sa pananabik na mahawakan ang bilyon-bilyong pondo. Nandito na ang media, nandito na ang mga saksi. Tapusin na natin ito para makapagsimula na ang ating partnership. Partnership? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang isang partnership ay nangangailangan ng katapatan, ngunit sa silid na ito, tanging ang mga anino lamang ang nagsasabi ng totoo. Sa isang iglap, bumukas ang malaking screen sa aking likuran. Hindi ito mga graph ng benta o mga disenyo ng tela. Ang unang lumabas ay ang medical record ni Alejandro mula sa lumang ospital. Ang dokumentong nagpapatunay na siya ay baog mula pa noong kanyang kabataan. Narinig ko ang sabay na singhap ng mga tao sa loob ng bulwagan. Ang tunog ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Doña Consolacion. Namutla ang matanda, ang kanyang mga labi ay naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat. Ano? Ano ang kahulugan nito? Nauutal na tanong ng matanda. Ang kahulugan niyan ay alam nyo na ang inyong anak ay hindi kailanman magkakaroon ng tagapagmana, ngunit pinili ninyong saktan, hiyain at itapon ang isang inosenteng babae para lang itago ang katotohanan ito. Sagot ko nang may diin sa bawat salita. Hindi pa man sila nakaka-recover, lumitaw ang pangalawang dokumento, ang DNA result ng bata sa sinapupunan ni Siena. Kasunod nito ang mga litrato ni Siena at Dante na naglalampungan sa loob ng isang hotel habang si Alejandro ay nasa loob ng morgue. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na alon na dahan-dahang lumalamon sa dalawa. Hindi totoo yan. Peke ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Siena. Ang kaniyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kaniyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly at muli siyang napaupo ng malakas. Dahan-dahan kong inalis ang aking malapad na sombrero. Tinanggal ko ang aking sunglasses at humarap sa kanila nang walang anumang balat kayo. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay tila ba huminto ang oras. Ang mukha ni Doña Consolacion ay nagbago mula sa takot patungo sa isang hindi maipaliwanag na kilabot. Florencia? Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Oo, Mama. Ang baog na manugang na itinapon niyo sa ulan. Ang babaeng tinawag niyo na walang kwenta habang duguan ang kanyang mga kamay sa pagtatrabaho para sa inyo. Wika ko, habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kapangyarihan. Hinawakan ko ang telang ginto na nakalatag sa lamesa. Ang telang pinag-awayan nila. Ang telang ito ay hindi para sa inyo. Ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng katarungan para sa aking ama na ninakawan niyo ng huling pamana. Ngayong araw, ang lahat ng inyong ari-arian, ang inyong mansyon at ang inyong pagawaan ay formal nang nasa ilalim ng aking pangalan dahil sa mga papeles na pinirmahan niyo sa hotel. Lumapit si Leandro kasama ang dalawang pulis. Doña Consolacion, Siena at Dante, kayo ay inwaresto dahil sa kasong falsification of public documents at pagnanakaw ng ari-arian. Mayroon din kaming ebidensya ng inyong sabuatan para linlangin ang gobyerno sa inyong mga tax records. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng baso sa sahig. Ang pagkabasag nito ay tila simbolo ng kanilang buhay. Si Siena ay humagulgol na parang bata, habang si Doña Consolacion ay nanatiling nakatulala. Ang kaniyang korona ng kayabangan ay tuluyan ng nalaglag sa putikan. Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. Walang galit sa aking puso, kundi isang malalim na pagkapagod at isang kakaibang ginhawa. Ang aninong itinapon sa dilim ay nagbabalik na ngayon na may dalang liwanag, habang ang mga mapagmataas ay naiwang nakabaon sa sarili nilang hukay.
Bakit ang katarungan ay mas matamis kapag ito ay inihahabi ng may pasensya at katotohanan? Handa na ba ang aking puso na patawarin ang nakaraan o ang sugat na ito ay mananatiling bahagi ng aking bawat disenyo? Dito mo ba balak mamatay sa gitna ng mga gamit na hindi naman talaga sa'yo, Doña Konsolasyon? Ang aking boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na dumudurog sa natitirang kapalaluan ng matanda. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bulwagan ng mansyon ng mga Konsolasyon. Ang bahay na dati ay tila isang palasyong hindi ko maabot, ngunit ngayon ay isa na lamang hungkag na gusaling puno ng mga alikabok ng nakaraan. Sa labas, maririnig ang ingay ng mga truck at ang mga tauhan ng bangko na isa-isang inilalabas ang mga mamahaling muebles. Ang bawat kalansing ng mga kagamitang pilak at ang bawat mabigat na tunog ng mga aparador na kinakaladkad sa sahig ay tila mga hakbang ng isang higanting paalis. Tinatapos ang isang panahon ng pang-aapi. Nakaupo si Doña Konsolasyon sa kanyang paboritong selya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandalan na tila ba ito ang huling angkla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang takot at kawalan ng pag-asa ang mababakas doon. Sa isang tabi, nakita ko ang isang basag na plorera. Ang tubig nito ay kumalat sa sahig gaya ng kanilang buhay na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Florencia. Bulalas ng matanda. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ako ang dahilan kung bakit ka nakatikim ng marangyang buhay. Wala kang utang na loob. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ako nagpakita ng galit. Ang galit ay para sa mga taong mahina. At sa sandaling ito, ramdam ko ang lakas na nanggagaling sa aking mga pinagdaanan. Marangyang buhay? Ang tinutukoy niyo po ba ay ang 5 taon ng pagiging katulong ko sa bahay na ito? Ang tinutukoy niyo ba ay ang mga gabing umiiyak ako sa gutom habang kayo ay nagpapakasasa sa pagkain? O ang pagpapapirma niyo sa akin sa mga peking papeles habang nagluluksa ako sa asawa kong pinagtaksilan ako? Kinuha ko ang isang baso ng tubig mula sa lamesang malapit sa kanya. Inabot ko ito sa matanda, gaya ng pag-abot niya sa akin ng mga tira-tirang pagkain noon. Uminom po kayo, Mama. Baka kailanganin niyo ang lakas para sa paglipat niyo sa maliit na paupahan na inihanda ni Leandro para sa inyo. Hindi ako kasing lupit niyo. Hindi ko kayo hahayaang matulog sa kalsada, pero huwag niyo ring asahan na titira pa kayo sa mansyong ito. Sa labas, narinig ko ang matining na sigaw ni Sienna. Nakaposas ang kanyang mga kamay habang pilit siyang isinasakay ng mga pulis sa sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng luha at dumi, malayo sa imahe ng isang reyna na pilit niyang binuo. Kasalanan niyo ito, tita. Kung hindi dahil sa inyong kasakiman, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw niya bago tuluyang maisara ang pinto ng patrol car. Tumingin muli si Doña Konsolasyon sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Patawarin mo ako, Flor. Pakiusap. Huwag mo kaming itapon ng ganito. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Pinagsamahan? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tanging pinagsamahan natin ay ang bawat hibla ng tela na hinabi ko habang minumura niyo ako. Tapos na ang dula, Doña Konsolasyon. Ang sining ng panlilinlang ay may hangganan at ngayon ay narating niyo na ang dulo ng inyong hinabing bitag. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa malaking pinto. Bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Sa paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ang amoy ng sariwang hangin. Sa kabilang dako ng kalsada, nakatayo si Leandro sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang ngiti ay puno ng paghanga at pagkilala.
sa aking tagumpay. Tapos na ang lahat, Madam F. Wika niya nang makalapit ako. Ang katarungan ay naisagawa na. Ano na ang susunod nating hakbang? Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang lumang paggawaan ng aking ama. Ngayong nabawi ko na ang lahat, ramdam ko ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi ko inasahan. Hindi ito ang saya ng paghihiganti, kundi ang simula ng isang malalim na paghilom. Ngunit bago pa man kami makapasok sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa akin at may iniabot na isang gusot na sobre. Para sa inyo po, Madam F. Galing po sa isang lalaking nasa ospital. Sino ang lalaking ito? At bakit sa gitna ng aking tagumpay ay tila may isa pang lihim na naghihintay na mabuksan? Ang paglalakbay ba patungo sa kapayapaan ay kailangan munang dumaan sa isa pang huling pagsubok ng nakaraan? Tapos na ang lahat, Alejandro. Ngunit bakit sa kabila ng aking tagumpay, tila may mga hibla pa ring nakatali sa aking puso na hindi ko maputol-putol? Ang bulong na yon ay tinangay ng hanging amihan sa loob ng sementeryo, kung saan ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat himlayan. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Alejandro. Wala na ang marangyang dekorasyon, wala na ang mga bulaklak na galing sa mga mapagpanggap na kaibigan. Tanging isang payak na puting kandila lamang ang nagniningas. Ang apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng dapit hapon. Hawak ko sa aking kamay ang gusot na sobrang ibinigay ng bata. Ito ay galing kay Dante, na ayon sa balita ay nag-aagaw buhay na sa ospital ng kulungan dahil sa isang malubhang karamdaman. Sa loob ng sobre ay may isang sulat, isang huling pagtatapat na hindi ko inakalang matatanggap ko pa. Isinulat doon ni Dante na bago pa man mamatay si Alejandro, binalak nitong iwanan si Sienna at bumalik sa akin. May mga dokumento na palang inihahanda si Alejandro para ibalik sa aking pangalan ang paggawaan ng tela. Ngunit nalaman ito ni Doña Consolacion at pinigilan ang kaniyang anak. Naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Ang bawat salita sa sulat ay tila mga karayom na tumutusok sa aking gunita. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin ko kay Alejandro ay isang ganap na kaaway. Ngunit ang katotohanang binalak niyang itama ang kaniyang mali. Kahit sa huling sandali, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang na naging bihag din siya ng sarili niyang ina. Flor, ang bawat kwento ay may kani-kaniyang dulo. Huwag mong hayaang ang huling kabanata ng iba ang maging hadlang sa pagsisimula ng sarili mong pahina. Ang boses ni Leandro ay tila isang angkla na humihila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa aking likuran, may hawak na payong para protektahan ako sa mahinang ambon. Ang kaniyang presensya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na dapit hapon. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit ang kaniyang mga mata ay laging nagsasabi na narito siya, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa bawat hibla ng aking pagkatao. Dahan-dahan kong pinunit ang sulat ni Dante. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting paru-paro na naghahanap ng kalayaan. Sa bawat pirasong nawawala, naramdaman ko ang pagluwag ng dibdib ko. Pinili kong patawarin si Alejandro, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ng aking puso ang puwang para sa kapayapaan. Salamat sa lahat, Alejandro. Bulong ko habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Pinapalaya na kita. At sa pagkakataong ito, pinapalaya ko na rin ang aking sarili. Tumalikod ako at naglakad palayo sa huling himlayan ng aking nakaraan. Bawat hakbang ko sa damuhan ay tila pag-iwan sa lahat ng pait, galit at paghihiganti. Pagdating namin sa tapat ng sasakyan, tumigil si Leandro at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kaniyang haplos ay matatag, puno ng pangakong hindi na ako kailanman maglalakad ng mag-isa sa gitna ng ulan.
Madam F, o mas gusto mong tawagin kitang Floor? Tanong niya na may kasamang malambing na ngiti. Nabawi mo na ang lahat. Ang paggawaan, ang dangal, at ang kinabukasan. Ngunit may isang bagay pa na sa tingin ko ay kulang. Tumingin ako sa kaniyang mga mata, naghihintay sa kaniyang susunod na sasabihin. Ang tibok ng aking puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking maskara ng pagiging matatag. Ano yon, Leandro? Ang iyong puso, Floor. Wika niya habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, naging katuwang mo ako sa iyong pakikipaglaban. Ngunit gusto kong malaman, handa ka na bang bigyan ako ng pagkakataong maging katuwang mo sa iyong kaligayahan? Handa ka bang simulan ng isang bagong disenyo ng buhay na hindi na paghihiganti ang tema, kundi tunay na pagmamahalan? Naramdaman ko ang paghinto ng mundo sa paligid. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan ay tila naging isang melodiya ng pag-asa. Sa harap ko ay ang lalaking nagligtas sa akin sa putikan, ang taong naniwala sa akin nung ako mismo ay wala ng tiwala sa aking sarili. Leandro, ang aking boses ay nanginginig sa damdamin. Bago ko pa masagot ang kanyang tanong, narinig namin ang tunog ng isang sasakyang huminto sa aming likuran. Isang tauhan mula sa paggawa ng mabilis na bumaba. Ang kaniyang mukha ay puno ng kaba. Madam F, may problema po sa paggawaan. Ang mga tela. May nagtangkang sumunog sa ating huling koleksyon. Sino ang may gawa nito kung ang lahat ng kaaway ko ay nasa loob na ng kulungan? Mayroon pa bang huling aninong nagtatago sa dilim na hindi pa natatapos ang laban? Ang amoy ng sunog na tela ay tila isang mapait na paalala na ang kapayapaan ay hindi madaling makakamtan. Pagdating namin sa paggawaan, ang mapulang liwanag mula sa loob ng gusali ay sumasalamin sa aking mga mata. Tila isang huling pagsabog ng galit mula sa nakaraang pilit ko nang ibinabaon. Maririnig ang sigawan ng mga trabahador at ang baha ng tubig mula sa mga hose, habang ang makapal na usok ay dahan-dahang lumalamon sa mga pangarap na muli kong itinayo. Floor, huwag kang pumasok, mapanganib! Sigaw ni Leandro habang hinahawakan ng aking braso ng mahigpit, ngunit hindi ako nakinig. Ang bawat rolyo ng telang naroon ay hindi lamang produkto. Iyon ay ang pawis ni Aling Rosa, ang pag-asa ng mga kababaihang inapi, at ang kaluluwa ng aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang anino na tumatakbo palabas mula sa likurang bahagi ng bodega. Ito ay si Dante, na sa kanyang huling lakas, bago tuluyang sumuko sa karamdaman at sa batas, ay nag-iwan ng isang huling mitya ng puot. Hindi ko hinayaang matupok ng apoy ang lahat. Sa tulong ni Leandro at ng mga tapat kong tauhan, naapula ang sunog bago pa ito umabot sa pangunahing silid ng mga habihan. Nang humupa ang usok at tumahimik ang paligid, ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng tubig mula sa kisame. Tila mga luha ng gusaling dumaan sa isang matinding pagsubok. Naglakad ako sa gitna ng mga basang tela. Ang kaba sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kapanatagan nang makita ko ang pinakaimportanteng bahagi ng aming koleksyon, ang telang ginto na inihanda ko para sa muling pagbubukas ng paggawaan. Hindi ito tinablan ng apoy. Basang-basa ito, ngunit ang kislap ng mga hibla ng ginto at pilak ay nananatiling nagniningning sa gitna ng uling at dumi. Narito pa rin tayo, Floor, bulong ni Aling Rosa habang yumayakap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang apoy na ito ay hindi tayo kayang ubusin. Pinatibay lang nito ang ating paninindigan. Hinarap ko ang aking mga tauhan. Ang mga kababaihang ito ay nakatingin sa akin, naghihintay ng hudyat kung tayo ba ay susuko na o magpapatuloy pa. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng aking pagbabalik. Hindi ito tungkol sa pera o sa paghihiganti sa mga konsolasyon. Ito ay tungkol sa tahanang ito. Ang paggawaang naging saksi sa aking pagkadurog at ngayon ay magiging saksi sa aking muling pagkabuo. Linisin natin ang lahat. Wika ko, ang aking boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang bawat mantsa ng uling ay gagawin nating disenyo. Ang bawat nasirang bahagi ay muli nating itatayo. Hindi tayo hihinto hanggat hindi naririnig ng buong mundo ang tunog ng ating mga habihan. Sa sumunod na mga linggo, ang paggawaan ay naging pugad ng pagkakaisa. Ang mga pader ay muling pinintahan, ang mga makina ay muling nilinis, at ang bawat hibla ng tela ay mas maingat na hinabi. Si Leandro ay nanatili sa aking tabi, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang katuwang na handang magbuhat ng mga kahon at tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento. Ang kaniyang presensya ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng abalang paligid. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang unang rolyo ng puting tela na lumabas mula sa bagong habihan, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Napakaganda, Flor. Ito ang simbolo ng iyong bagong simula. Wika ni Leandro. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ang puting tela ay tila isang malinis na papel, handang sulatan ng isang bagong kwento. Salamat, Leandro. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay wala nang makitang liwanag. Ngayong maayos na ang lahat, handa ka na bang buksan ang huling pinto ng iyong puso? Tanong niya nang may halong lambing. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang amoy ng bagong tela at ang init ng dapit hapon. Ang takot na dati ay bumabalot sa akin ay wala na. Ang bawat hibla ng aking buhay ay dahan-dahan nang nagtatagpo upang mabuo ang isang disenyo ng kaligayahan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Handa na ako, Leandro. Sagot ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tunay kong tahanan. Ngunit sa gitna ng aming pagdiriwang, isang balita ang dumating mula sa ospital ng kulungan tungkol kay Doña Consolacion. Ang huling yugto ba ng kanyang buhay ay magdadala ng kapayapaan o isang huling pasabog na muling yayanig sa aking mundo? Hindi lahat ng sugat ay peklat ang iniiwan. Ang iba ay nagiging mga bulaklak ng karunungan na nagpapabango sa ating bagong simula. Ang kaisipang ito ang bumabalot sa aking diwa habang pinagmamasdan ko ang makulay na tanawin sa labas ng aking paggawaan. Ngayong araw, ang bakuran na dati ay puno ng uling at abo mula sa sunog ay napupuno na ng mga banderitas na may iba't ibang kulay, mga telang hinabi mismo ng aming mga manggagawa. Maririnig ang masiglang tawanan ng mga bata at ang halimuyak ng inihaw na pagkain para sa aming munting pista. Ito ang pagdiriwang ng aming unang anibersaryo mula nang makuha ko muli ang ari-arian ng aking ama. At higit sa lahat, ito ang pagdiriwang ng aming kalayaan. Nakita ko si Aling Rosa na masayang nakikipag-usap sa mga bagong trabahador. Mga kababaihang tulad ko noon ay biktima ng pang-aapi, ngunit ngayon ay mayroon ng sariling pagkakakitaan at dangal. Wala na ang amoy ng matapang na kemikal na sumusakal sa aking baga. Ang hangin ngayon ay amoy tagumpay at pag-asa. Madam F, ang ganda po ng suot niyo ngayon. Tila ba kumikinang kayo gaya ng mga telang ginto natin? Wika ng isang batang babae, ang anak ng isa sa aming mga mananahi, habang dahan-dahang hinahawakan ng laylayan ng aking bestida. Yumuko ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Salamat, anak. Ang kislap na nakikita mo ay hindi galing sa tela, kundi galing sa saya ng aking puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng pagiging ina na hindi kailanman maibibigay ng dugo. Ang pagiging ina sa komunidad na ito na aking binuo. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon
para malaman kung sino ito. Ang init ng kaniyang tabi at ang banayad na amoy ng kaniyang pabango ay sapat na para kumalma ang aking sistema. Dahan-dahang ipinatong ni Leandro ang kaniyang kamay sa aking baywang, isang simpleng galaw na nagdadala ng matinding kilig at seguridad sa aking buong pagkatao. Napakapayapa ng paligid, hindi ba? Bulong ni Leandro sa aking tainga. Sino ang mag-aakalang ang babaeng nakita ko sa gitna ng ulan ay magiging reyna ng ganito kalaking kaharian ng pag-ibig? Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kaniyang balikat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Leandro. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng titulo ng lupa, kundi sa dami ng pusong nagagawa nating paghilumin. Sandaling tumahimik ang paligid habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Sa gitna ng aming katahimikan, nabanggit ni Leandro ang huling balita tungkol kay Doña Consolacion. Ang matanda ay pumanaw na sa loob ng kanyang tinutuluyang pasilidad, mag-isa at puno ng pagsisisi. Wala akong naramdamang tuwa. Tanging isang malalim na buntong hininga lamang para sa isang buhay na kinain ng sariling kasakiman. Ang kaniyang kabanata ay tuluyan ng nagsara na nag-iwan ng aral na ang mapagmataas ay laging ibinabagsak ng sarili nilang bigat. Ngunit bago pa man kami makabalik sa katuwaan ng pista, lumapit ang aking sekretarya at may iniabot na isang asul na sobre. Madam, dumating po ito galing sa Correctional Institute. Para sa inyo raw po. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri habang binubuksan ng sobre. Sa loob ay may isang sulat na isinulat sa isang luma at gusot na papel. Galing ito kay Sienna. Flor, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Narito ako sa loob, pinagbabayaran ang lahat ng aking mga pagkakamali. Ang bata, nawala siya sa akin dahil sa stress at sa gulo na ako rin ang gumawa. Ngayon, wala na akong sino man sa labas. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang mga kinuha ko, pero pakiusap, patawarin mo ako. Ang mabuhay sa loob ng selda na may dalang matinding konsensya ay mas masakit kaysa sa anumang parusa ng batas. Patawarin mo ako, Flor. Napatitig ako sa sulat. Ang mga salita ni Sienna ay tila mga hibla ng sinulilid na pilit na humihingi ng dugtong. Pagkatapos ng lahat ng panlilinlang, ng pagnanakaw ng asawa, at ng pagtatangkang sunugin ang aking pangarap, heto siya, isang durog, na babaeng humihingi ng kapatawaran. Tumingin ako kay Leandro na naghihintay sa aking magiging reaksyon. Ang lahat ng mata sa pista ay nakatuon sa akin. Ang kanilang Madam F, ang simbolo ng katarungan at tagumpay. Hahayaan ko ba na ang huling hibla ng nakaraan ay tuluyan ng maputol sa pamamagitan ng pagpapatawad o ang sugat na idinulot niya ay masyadong malalim para tuluyang malimot? Ang aking susunod na desisyon ang magtatakda kung ang aking paghilom ay ganap na o mayroon pa ring bahagi ng aking puso na nananatiling bihag ng galit. Ang dapit hapon sa Laguna ay tila isang pintura ng kulay kahel at lila. Isang marahan at tahimik na pagpapaalam ng araw sa lupain ng mga habihan. Nakaupo ako sa beranda ng aming tahanan. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa isang maliit na piraso ng puting tela. Hindi ito telang ginto, hindi rin ito telang pilak. Ito ay isang payak na hibla ng bulak, malinis at walang anumang bahid ng dumi. Sa aking kandungan ay ang sulat ni Sienna na binasa ko kanina. Matagal ko itong tinitigan, hinahayaang ang bawat salita ng kaniyang pagsisisi ay dumaan sa aking sistema. Maraming tao ang magsasabing hindi siya karapat-dapat sa aking awa. Marahil ay tama sila. Ngunit habang tinitingnan ko ang payapang paligid, napagtanto ko na ang pagtatanim ng galit ay tila paghawak sa isang mainit na uling. Ikaw ang unang napapaso habang hinihintay mong masunog ang iba. Dahan-dahanan kong kinuha ang panulat at isang piraso ng papel.
Hindi ako sumulat ng mahabang salita. Tanging isang pangungusap lamang ang iniwan ko para sa kanya. Ang bawat hibla ng buhay ay maaring muling ihabi si Yena. Magsumikap kang maging malinis ang susunod mong disenyo. Isinama ko sa sobre ang maliit na puting tela. Isang simbolo ng pagpapatawad. Hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil pinapalaya ko na ang aking sarili sa gapos ng nakaraan. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto sa aking likuran. Ang tunog ng mga yabag ni Leandro ay tila isang pamilyar na musika na nagpapatibok sa aking puso. Nararamdaman ko ang kaniyang titig, puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang proteksyon laban sa anumang lamig ng gabi. Nagawa mo na ba ang iyong desisyon, Flor? Mahina niyang tanong. Ang kanyang tinig ay may halong pag-unawa. Tumango ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Opo, Leandro. Pinatawad ko na siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Ayokong magdala ng anumang bigat sa bagong buhay na ating itatayo. Naramdaman ko ang banayad na dampi ng kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na puno ng pangako at respeto. Iniharap niya ako sa kanya at hinawakan ang aking muka. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Hindi na si Madam F na punong-puno ng galit, kundi si Flor, ang babaeng natutong magmahal muli. Ito ang simula ng ating sariling kwento, Flor. Wika niya habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa loob ng bahay. Isang kwentong hindi na uulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tumingin ako sa malayo. Sa aming paggawaan na ngayon ay maliwanag na ang mga ilaw. Doon, sa loob ng gusaling iyon, ang mga kababaihan ay patuloy na humahabi. Ang bawat tunog ng kahoy na nagtatagpo ay tila isang awit ng tagumpay. Ang aking ama ay tiyak na nakangiti mula sa itaas dahil ang kanyang pamana ay hindi lang naging kumpanya, kundi naging isang kanlungan ng mga pusong sugatan. Ang buhay ay tila isang dambuhalang habihan. Minsan, ang mga sinulid ay nagbubuhol-buhol, minsan ay napapatid. Ngunit hanggat mayroon tayong lakas na humawak sa mga hibla ng pag-asa at pagmamahal, maaari tayong makalikha ng isang obra maestra mula sa ating mga pagkawasak. Ang bawat luha na pumatak sa aking mga kamay noon ay naging hamog na nagbigay buhay sa mga bulaklak ng aking kasalukuyan. Ngayon, ang bawat hininga ko ay puno ng kapayapaan. Ang bawat tibok ng aking puso ay puno ng pasasalamat. Dahil sa dulo ng mahabang paglalakbay, nahanap ko ang gantimpala ng aking pagtitiis, isang pag-ibig na kasing tibay ng pinakamahal na tela at kasing dalisay ng unang sinag ng araw. Pumikit ako at ninamnam ang init ng bisig ni Leandro habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng aming tahanan. Tapos na ang gabi ng ulan at unos. Ngayon, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinahong tibok ng dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Ang huling hibla ng telang puti ay nailatag na at sa wakas, ang mga kamay ni Flor ay hindi na dadanas ng hapdi, kundi yayakap na sa katahimikan ng isang bagong umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon sa sementeryo, kung saan binabasa ni Flor ang huling pagtatapat ni Dante at kailangang magdesisyon kung papatawarin ba ang mga taong sumira sa kaniyang buhay, hindi ko mapigilang mapahinto at magmuni-muni. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay alay ko sa bawat isa sa inyong dumaan sa matinding pagsubok, sa bawat babaeng naniwalang wala na siyang kwenta dahil sa panlalait ng iba, ngunit natutong bumangon at kilalanin ang sariling halaga. Ang ating buhay ay hindi isang tuwid na kalsada.
kundi isang masalimuot na habihan ng tadhana. Minsan, ang mga taong inaakala nating katuwang sa paghabi ng ating pangarap ang siya palang gugupit sa ating mga sinulid. Ngunit gaya ng telang ginto na hindi tinablan ng apoy sa ating kwento, ang ginto sa loob ng inyong puso ay hindi kailanman mauubos ng anumang pait ng nakaraan. Kayo ang arkitekto ng sarili ninyong disenyo at walang sino man ang may karapatang magsabi kung kailan dapat matapos ang inyong pag-unlad. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Flor na patawarin si Sienna sa huling pagkakataon? O sapat na ba ang katarungang kaniyang nakamit nang walang kapatawaran? Napaka-interesante na malaman ang inyong saloobin tungkol sa hangganan ng pagpapakumbaba. Habang nag-iisip kayo, baka maaari nyo ring ibahagi kung nasaan kayo habang nakikinig sa audio na ito. Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o kasalukuyang nag-aayos ng bahay. Isulat nyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba dahil dito sa ating munting tahanan, laging may handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong mapaghilom at mabigyan ng inspirasyon. Naway mapuno ang inyong gabi ng kapayapaan at ang inyong bukas ng bagong pag-asa. Manatili kayong nagniningning sa sarili ninyong paraan. Pamagat ng kwento, mga luha ng habi, ang pagbangon ni Madam F. Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa lahat.